Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga nagsulid sa matuod, kadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy. Adlaw karon nga Biyernes, petsa 19 na sa buwan sa Disyembre 2025. Sa ngan sa kong partner Malu Inocando Tabar, ako yung higala sa kanginan, Attorney John Destacamento. Magubad-uban na sabtan ninyo o gusa ka oras nga pagbinalitaay o panaghisgot sa mga dagko nga isyu dinhi sa ato ang lungsod o sa atong nasod. Apan sa dili pa, ato sang padangat kining latest weather update gikan sa Pag-asa Visayas. Niya itong linya, Sir Jomer Eclarino. May buntag Sir Jomer. Sir Jomer. Medyo dili ta madungog ni Sir Jomer, so murag ato lang siguro siyang balikan karong taod-taod. Ning tungura ato sang ipadangat kining mga front pages sa mga lokal ug nasyonal nga pamantalaan ug atong sugdan sa Sunstar Cebu. Sa Sunstar Cebu, DepEd 7 struggles to rebuild schools. Sa Super Balita, free bus ride molibot sa Cebu City. Sa The Freeman, NBI 7 says, findings now with DOJ probe into flood control projects. Sa Banat News, gipusil patay, dunay ka meet up, giatangan sa killers. Sa Philippine Daily Inquirer, DPWH budget adjustment adds 16.5 billion pesos to PhilHealth. Sa The Philippine Star, BICAM OK's 2026 budget. Sa Manila Bulletin, ratification of 6.793 trillion peso budget set for December 29. Ug sa Tempo, SEA Games Queen Alex Iyala dumps Thai rival to win women's tennis gold. Mao kadto ang mga dagko nga mabalita nga migawas sa mga pamantalaan nga lokal ug nasyonal. Ning tungura atong balikan si Sir Jomer Eclarino alang sa latest weather update. Maayong buntag Sir Jomer. Yes sir, good morning sa tanan ug sa atong tanan tigpaminaw kini atong latest weather update karong adlaw. Easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko padayon nakaapekto sa atong portion of Visayas, lakip na ang probinsya sa Cebu. Makasinati kita generally fair weather, gawas ini na mga patak-patak na mga pag-ulan o kini mga localized thunderstorms. Hining ito na sa kasarangan na hangin masinati sa Visayas o Central Visayas nga kadagatan, malinawan nga ito na sa kasarangan ang pagbalod. Temperatura sa Cebu 26 to 31 degrees Celsius ug ang Philippine Standard Time alas 8:04 sa buntag gikan diri sa Mactan Pag-asa Visayas, DOST Jomer Eclarino. Jomer, kumusta Yes, ang good morning. ato ang weather outlook for Christmas, sir? Doon na nabatay na monitor nga medyo uwanon, lapukon ang ato ang Pasko? So nakita nato is this weekend expected nato makasinati ta mapag-uwan tungod kini sa intertropical convergence zone mosaka sa portion of Visayas. And so far this coming Christmas maayong tempo ng panahon pa atong nakita but naapod possibility na mag-wet Christmas ta because na ay mga moderate to high chance na mga pag-uwan diri sa portion of Visayas this holiday season. Okay, daghang salamat Sir Jomer Eclarino alang sa imong latest weather update. Good morning ug Twice. advance Merry Christmas ninyo dihang tanan sa Pag-asa Visayas, sir. Okay, isa pa yan sir, salamat, good morning o Merry Christmas o mag-aping tantanan.
Mao kadto si Sir Jomer Clarino gikan sa Pag-asa Visayas mga higala sa atong pagbalik ato nang ipadangat kaninyo ang atong mga balita. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination, water, sunlight, temperance, air, rest and recreation. and most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomer. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhilang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Ma, wala na yung data, ma! Palud, ma! Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong ko para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo, For your internet connection, and for the signal of your cable TV. so fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo, 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 Offers you to have fiber optics. for your viewing experience, perfect and clear, so fast. So great and affordable for you to enjoy. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy ug karon sa tong mga balita. Naguna sa tong mga balita karong buntaga mga himuanan og pabuto sa Barangay Babag, Lapu-Lapu City, adlaw-adlaw ng inspeksyonon karong nagkaduol na ang Pasko. Sa monitoring sa barangay, aduna na sila'y nangasakpan nga naghimo gawas sa designated area. Ang kasayuran ni hatod ni Crystal Joy Filerca. 7 na lang kaadlaw sa dili pa ang Pasko. Maong subsub na usab ang monitoring sa mga otoridad sa mga pabuhatan o pabuto sa barangay
Barangay Babag, Lapu-Lapu City. Mato ni Kapitan Yolohio Cesar Manayon nga adlaw-adlaw na nga mag-inspeksyon ng ilang mga tanod sa mga pabuhatan ug pabuto aron masiguro nga didto lang sa mga designated area sila nagtrabaho ug dili kini dal-on sa ilang mga panimay. Ilabi na nga aduna nay usa ka higayon nga nasuta nilang may nagtrabaho gawa sa designated areas ug duol pagyud sa panimay. Di man siya particular gyud nga dagko pero kada bang mudalik dalikya tra ba. So mo na siya ang natong gi-monitor nga ginagmay nga trabaho pero delikado. Automatically ila gyud ayon gi pull out. O niya by the next day di may magpahibaw unsa orasa wa man pud inon ni kuan ni padayon. Noon, base silang monitoring, wa na kini mausab. Apan ugaling di mo patuo, ang kapulisan na maoy mo pahigayon og inspeksyon. So ang PNP na mo kuan mo inspection nila. So far wa pa man tay nakita sa PNP nga na-confiscate. Sugdan sa Barangay Babag, kauban ang Bureau of Fire ug Lapu-Lapu City Police Office ang pagpang-inspeksyon sa mga kabalayan sa mga maghimuay og pabuto ni adtong buwan sa Agosto aron sa pagpahimangno kanila nga ipatuman gyud ang safety measures. Crystal Joy Felerca, CCTN News. Sa laing balita, modular homes alang sa mga biktima sa bagyong Tino sa syudad sa Mandawi gitugyan sa Department of Settlement and Urban Development kon DSUD. Sugod Lunes mohimo makabalhin ang mga benepisyaryo. Ang kasiguran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Purumal nga gitugyan sa Department of Human Settlements and Urban Development Condition ngadto sa syudad sa Mandawi ang mga modular homes sa Bayanihan Village na himutang sa Barangay Gazo. Kinialang sa kapuy-an sa mga biktima sa bagyong Tino sa syudad nga naguba ang mga panimay. Usa si Girly Kuyuka sa Barangay Umapad ang benepisaryo sa modular homes. Ang ilang bay na banla sa sapa tungod sa bagyo. Moabot na sa kapinbuwan ang ilang pagpuyo sa evacuation site sa gym sa barangay. Mayon taog kuan gyud ba padayon na kung may tabo manggag makuan mapatagaan gyud may pahilunaan na gyud na balay gyud na insakto na dili na didto ba na mabahaan. 14 ka mga pamilya ang unang makabalhin sa Bayanihan Village sugod Lunes. Ang lugar gibutangan na sa syudad sa Mandawi og mga portalets, supply sa tubig ug kuryente. Nangay bitaw tag dispensa nila gamay, akto lang sang ipasabot na dili magud anak kadali ang pagproseso. Di sa nako sila ganahan ibalhin kundi pa ready ang lugar. So this is much better compared sa kanang magtulda lang sila, di ba? Kaya tagbaw tulda sudang uwan, ang kainit pa. 50 pa ka mga modular units ang natukod sa Daysud, apan mokabat sa 200 ka units ang ilang ibutang. Giplano nga himuon ang Mandawi nga model city sa tibuok probinsya sa Sugbo alang sa pagtukod og modular homes. Ang syudad usab ang adunay labing daghan nga modular homes. Kasi ang utos ng ating presidente sa mahal nating sekretary si Jose Ping Aliling ng DSUD, gagawin itong isang modular city. So kompleto sa kagabitan, tubig, kuryente, tapos may mga sports facilities, maglalagay ng basketball court, volleyball, and then may mga ibang agency pa tayong mga kasama, DOH, TESDA. Ang dugang 150 ka units ang itukod human sa holiday break. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Samtang National Bureau of Investigation 7 nakahatag na sa resulta sa ilang pakisusi sa mga flood control projects ngadto na sa Department of Justice. Sample pa lang kini kay giingong magpadayon pa kuno ang ilang investigasyon sa uban pang dapit sa rehiyon. Ang kasiguran hatod ni Gian Navarro. Gibutyag ni National Bureau of Investigation 7 Director Attorney Renan Augustus Oliva nga nakahatag na sila og resulta sa investigasyon sa mga flood control projects sa Central Visayas ngadto sa Department of Justice. Gituno nila kini sa miaging buwan og ang Special Task Force sa DOJ ang mag-igo kung kinsa man sa mga opisyal sa gobyerno, contractor ug ubang nalambigit sa pagpangurakot sa maong proyekto ang kasuhan. Dili pa sila makahatag og dugang pagdetalye si Oliva kung pila man o kinsa man kanila ang mag-atubang og managlahing kaso. Gitugyan hinuon kini sa DOJ kay sila man ang nangunay sa gihimong evaluation o preliminary investigation bahin sa questionable mga proyekto. Nakita nilang Oliva nga lig-on ang mga ebidensyang ilang gitunol diin. Siguradong idoso sa DOJ ang mga angayang kasuhan.
Pending the resolution of the evaluation conducted by the DOJ and the preliminary investigation, di ta mo comment because wato na to ang result, then the DOJ will appropriately give the details of the result of our investigation. Pasiko na lang di ay ang gimong investigasyon sa NBI 7 sa managlaing flood control project sa rehiyon. Bisan pa man og adunay ipagawas nga resolusyon ang DOJ, magpadayon ang NBI 7 sa pagsusi sa mga proyekto sa ubang dapit. Gisubay nila niya ng panahon ang kalidad sa mga proyekto kung substandard ba ang pagkahimo. Tanang ebidensya nga possible na makuha, among gikuha. Then gi forward. But since ang task force mo may evaluate, if kuwang, amat tundungagan, ipabalik. Samtang adunay hangyo ang NBI 7 sa ubang apurado na sa saad sa gobyerno nga kasuhan sa dili pa Pasko kadto mga nangurakot sa flood control. Dunay proseso, ayaw mo kainip ba nga dugay. There is a process in doing that, in building airtight cases. We have to get documentary, testimonial, and technical evidence before we can recommend it. Navarro, CCTN News. Samtang sa laing balita, first batch sa pagpanghatag sa Noche Buena gift pack sa syudad sa Mandawi matapos na karong adlaw. Mga wala malista sa census, pwede pang makadawat niini human i-validate o i-validate sila sa ang listahan sa dakbayan. Ang kasiguran ni hatod ni Mary Rose Sagarino. Nagpadayon ang pagpanghatag sa syudad sa Mandawi sa mga Noche Buena gift pack sa mga residente nga nalista sa 2023 census sa community-based monitoring system. Ang Noche Buena gift pack adunay sud nga napo ka item, naglakip sa rikado sa spaghetti ug salad, mga dilata ug cheese. Ang distribution nagsugod ni adtong Sabado og molungtad ug mga adlaw. Malipay kay ta na bisag more than 90% gyud ang atong matagaan ni atong Christmas food packs. First time diri sa syudad tungod sa mga nagian natong mga katalagban from the earthquake nya bagyo pa tulo pa kabuok, at least na ay something to look forward to us. Alang sa wala makadawat tungod wala malista sa census, i-validate sila o gilauman nga mahatagan sa sunod nga distribution sa dili pa ang bag-ong tuig. Na kung kaning balaya wa bigini siya ni dawat, way na dawat regardless kung pila sila ka household, tagaan sila usa. So per house na ang atong tagaan human aning mahatag ni 86,000 na naa sa atong CBMS. Paninguha sa syudad nga mahimong ordinansa ang pagpatuman sa gugma sa Pasko program aron matagtuig nga maghatag og Noche Buena gift pack. Gilauman nga mas mapalambo ang paghatag pinaagi sa ipatuman nga ID system din ang matag residente i-enroll sa database aron masayon ang pagsubay sa impormasyon sa mga household. Mary Rose Sagarino, CCTN News. Sa atong katapusang balita, nagkahinay nga reading skills sa mga tinunan sa Pilipinas gikasubo sa Department of Education 7. Gitinguha sa Regional Director nga mapadali ang pagpaayo sa mga tunghaan aron kanunayon na ang face-to-face classes. Ang kasayuran ni hatod ni Gian Navarro. Matod sa 2024 report gikan sa Southeast Asia Primary Learning Metrics, anaara sa 27% sa mga tinunan ang adunay minimum proficiency level sa pagbasa. Pasabot ini, anaara sa 70% o 7 gikan sa napo ka mga estudyante sa Pilipinas ang maglisud gihapon sa pagbasa. Hinungdan nga gikasubo sa publiko among report. Apil na ang Department of Education. Gikaalarmahan ni Regional Director Dr. Salustiano Jimenez ang detalye sa report. Diin adunay mga estudyante nga nasa mas taas nga grade level ang wa gihapon makabasa. Giuyo na niya nga lakip sa mga factors nga nakaapekto sa pagkat-on mao ang gipatumang modular learning sa panimay sukad yatong COVID-19 pandemic. Mahinungdanon alang ni Jimenez nga makabaton og saktong paggiya ang mga magtutudlo aron makabasa og dali makakat-on sa mga leksyon ang mga estudyante. Modular regular poros unya ang bata depende mapuna labi na sa bata, no? Unya ang kasagaran sa itong mga bata, without proper guidance sa teacher, dili gid sila
kahimo, no? So they are not independent. Most of our learners are not independent learners. Usa sa mga intervention nga gihimo sa ahensya mao ang linahing remedial learning nga academic recovery and accessible learning kun aral program. Kini aron di mabiyaan ng mga estudyante silang pag-eskwela diin lakip sa mga skills nga apsonon mao ang pagbasa. So mo nga naagid tayo i-introduce karon ang aral program kay para sort of a remedial para ma-cope up para ang gap sa mga sa ato ang gap sa atong mga bata sa learning sa atong mga bata ma-closer. Apan mas mayo alang ni Menesco mula hutay ang face-to-face classes ilabi na kung walay kakuwang sa classrooms. Usa sa mga gitrabaho sa DepEd 7 mao ang daling pagpaayo sa mga nangagubang eskwelahan human sa linog ug bagyo. Ana sa 1.2 billion pesos ang gihatag nga pondo gikan sa DepEd National Office alang sa calamity response. Gamay ra kini gikan sa gipangayong 5.5 billion pesos nga magamit sa pagpaayo sa mga classroom sa Sugbo ug sa rehiyon. Gitingwa nilang madungangan pa ang maong pondo karong tuig 2026 aron dili na magkuwang pa ang mga lawak sa ringan. Pero muna initial is 1.2 labi na last quarter of the year, so we cannot just asa man ta magkuha nga nahurot naman ang budget for the year, no? So may gali na pay nahabilin and then we have to muna ito ma-utilize. Navarro, CCTN News. Mao kadto ang mga balita nga nahipos sa atong kaubanan sa CCTN News and Public Affairs Team ug kadto mga balita inyo nakita kagahapon sa atong programang Saire 47. Nya sa dili pa ta mag-break mga higala ato sa ning ipasupot kining dili na ni breaking news kay kagabi ra man ni siya na balita pero bag-o lang gyud ni siya nga update kabahin sa flood control mga higala nga scandal kay kaning si former or resigned DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral nga kansang pangan mga higala na link sad nalambigit tungod atong mga irregularity sa flood control project sa DPWH na palgan nga patay or gideklarar nga patay na human kini nakit-an nga natagak or ambot lang klaruhonon pa nato ni kung natagak ba gyud unsay nahitabo sa iyaha or is this a case of self-harm or wa patay klaro or tino nga report kung unsa gyud nahitaboan niya pero what we can say now is that nakit-an ni siya nga nahug didto sa usa ka bungaw mga 30 meters gikan sa karsada didto sa kanang karsada nga gikan sa Baguio City padung bitaw sa La Union kanang Cannon Road. Part na siya sa Benguet mga higala. Particularly ang lugar diin sa nakit-an kining sa Purok Maramal, Sitio Camp 5, Barangay Camp 4 sa lungsod sa Tuba, probinsya sa Benguet. Kaning sa Cannon Road kanang nagzigzag bitaw nga karsada gikan sa Baguio City mga higala diha sa nakit-an. So ang mga detalye sa iyahang kamatayon mga higala ato lang ning hisgutan were revealed by her own driver. Kay she was apparently with her driver dito sila sa dito sila sa kining Baguio City unya dayon kining uman sa Baguio City murag padung kuno sila sa La Union. So moning giilahan nang traverse kanang Cannon Road padung sa La Union. But pag abot nila atong Purok Maramal or Sitio Maramal katong sa lungsod sa Tuba sa Benguet, ni-request ko ni si Cabral, si former or resigned DPWH Secretary Cabral nga leave me alone kay gusto ko nga mag-inusara. So of course, ang driver matod ni sa giingon sa driver nga iya lang sang gihatagan og panahon or kining iya lang sang gibiyaan si Cabral kay ni request man lagi nga gusto sa siya mag-inusara at that point nya gihulagway ni nga area dili man sad niingon nga wa gyud tawo or kining kuan gyud ni siya kining secluded nga area kay matud pa kining Sitio Maramal or Purok Maramal populated area man kuno ni pero wa sad giingon kung dangog ba or nag-uwan ba ato nga time pero after a while pipila na lang
pipila na lang ka oras pagbalik sa driver, wala naman niya makit-i kung asa na ang iyang amo. So mao to ang iyang gibuhat, nibalik siya didto sa hotel diin si Cabral nag-check-in that day. Balik ko na siya sa hotel nya after sa giingon kung unsay reason nga nibalik sa hotel, probably to inform the hotel nga dili sa murag missing siya. And then after that iyang gi-report sa police ang nahitabo nga he could no longer find aning iyang amo nga si Cabral. So kining pagkawa ni Cabral nahitabo ni mga hapon pa, late afternoon kagahapon, around 4 o'clock to 5 o'clock, dayon na kitaan ang iyang patayng lawas mahigala didto ni dapit sa river Suba, didto na sa ubos mga 30 meters gikan sa Cannon Road. Kay kining Cannon Road lagi elevated man siya nga bahin. So mao to nga na-retrieve ang iyahang lawas, and then finally it was a doctor later on at the hospital nga ni-declare nga wa na gyud siya kinabuhi. Si Cabral mga higala, importante ni siya nga personality in the campaign, in the investigation into the flood control anomalies. Kay atong mahinumduman nga di ba na atoy mga irregularities or na atoy mga ghost flood control projects nga nahitabo under her helm as undersecretary. And also kaning panganiya ni surface ni atong katubitawng naay formula, BBM formula nga nag-compute sa kung pipila ang allocable funds nga ihatag ngadto sa mga nagkadaiyang mga kongresista ilawom sa katong 2025 budget. So daghan unta ni sa og pwede nga ma-reveal sa ato ang investigasyon sa flood control projects, but sadly mao ni ang nahitabo. So tan-aw nato ni kung unsay gyud ang other circumstances sa iyang pagkamatay. Na slide ba siya? Was it an accident? Was it a murder? Was it what takaybaw pa pagkakaron? Basta na-confirm na sa atong mga otoridad sa mga pulis sa Cordillera Autonomous Region nga indeed kini si DPWH resigned, DPWH Undersecretary Catalina Cabral namatay na niya. Ato lang sang hisgutan briefly nga si katong kontraktor ba nga si Sara Diskaya, ang asawa ni Curly Diskaya, o kani kagabi na served na sad ang warrant of arrest kaniya mga higala tungod sa iya sang kalambigitan sa mga sa usa ka flood control project ang giingong ghost project didto sa probinsya sa Davao Occidental nga mibalor og 96.5 million pesos. So kagabi ato makita nga emosyonal si Ma'am Sara Diskaya nga gipusasan unya dayon tuan ni siya sa kustodiya sa mga taga NBI. Unya niingon naman to siya nga, are you now happy? Oh, be happy. Mora to ako madunggan sa video nga iyang gisulti kaning nga video nya dayon gi sininaan ni siya og yellow nga sinina nga pang detainee. Unya kaning sa video nga atong makita kana inyo makita karon gitangtangan or gikuanan sa day wala gitangtangan gipusasan sab siya in preparation for her booking procedures didto na sa NBI. So ato sa dang atngan ang mga detalye ana nga dako sad nga development sa kabahin gihapon sa ato ang pagmonitor sa kaso aning flood control project. Sa atong pagbalik mga higala, doon na tayo espesyal nga mga bisita dinhi sa atong studio. So ato silang mahinabi sa atong pagbalik. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier.
the airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Your path to a new start. Nutrition, Exercise and elimination. water, Sunlight. temperance, Air. rest and recreation. And most of all, Trust in God. Learn from our doctors. Be blessed by the testimonies of our overcomers. Ang inyong programa, Alam sa may sakit, walay sakit, ug dili ganahan magkasakit. Ozone Med Wellness Clinic New Start. Napapanood every Saturday 8 to 9 a.m. Og ang replay airing matag Miyerkules 1:00 hangtod 2:00 sa hapon. Dinhi lang sa CCTN Channel 47. New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lamchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita pa mong gugog para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, that transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so far. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cine Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cine Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, may buntag Pinoy o karong buntaga mga higala do natay mga espesyal nga mga dinapit dinhi sa atong studio karong buntaga. Nya in time sa kaini ang ilang pagbisita sa tuwa kay murag naabot na ta sa season nga kumbati na ta og kaon-kaon. So tan-ahon sa dato kung unsa sa epekto ani sa atong health and wellness. Karong buntaga diya sa atong studio ang aesthetic surgeon by profession nya occupational health and safety physician ni siya nya. He has been into medical practice for more than 10 years na ug siya ang medical doctor sa Ozone Med Wellness Clinic dinhi sa Sugbo, Dr. M.I. Aguinaldo. Maayong buntag sa tanan. Maayong buntag.
Nya kauban ni Dr. MI ang host pod sa New Start Ozone Med Health and Wellness Talk nga mausad ang Health and Wellness Caravan Head and Media Director sa Ozone Med Wellness Clinic dinhi gyapon sa Cebu sir or sa nationwide? Lahat ng branches. O tanang branches. Si Mr. Joray Mirafuentes. Good morning sir. Attorney, mayong buntag natong tanan nga nagtanaw karon. Okay, so dili na lang nato langad-langanon. Unsa may inyong tumong sa pagbisita karong buntaga, sir? Sugod ta kang Dr. MI. Ayan, kaya kami nandito ay we want to spread awareness and regarding sa health education sa mga ating mga viewers natin sa Cebu and the other nearby provinces. Health education, sir. Yes. So when you say health education, kay nag-research man ko gamay about aning inyong clinic, kining Ozone Med Wellness Clinic dinhi sa Cebu City, sir. 2 years naman sa DMO dinhi ang inyong presence in Cebu City, and then nag-offer mo aning ozone therapy o mga related wellness services. Unsa nga mga ano po yung mga uri ng sakit yung ginagamot through this ozone therapy, or ano ba tong ozone therapy for the benefit of those na hindi pa po alam itong therapy na to? Ang ozone therapy na gigamit sa Ozone Med Clinic ay nag-focus sa complementary o integrative approach dun sa mga lain-laing mga sakit or mga health concerns natin, pinaagi sa medical grade ozone infusion. So pag sinabi nating integrative or complementary, hindi siya yung main na gamutan. Yes. But it goes hand in hand with the medical treatment, the sole medical treatment. So what's the science behind ozone therapy, sir? Yung ozone therapy is a molecule of oxygen na tatlo, and then we get some blood and we infuse it with ozone molecules, and then we will insert it back to yung katawan or the blood vessels ng patient. Oh, okay. So is this something new in the Philippines, sir? Basically, yes. And yung Ozone Med Wellness Clinic ay siya yung nagiging pioneer natin here sa Philippines po. Pero basically sa international setup, marami na po tayong mga hospitals and clinics na gumagamit nito. And ang focus nito, sir, ay yung mga cancer and lifestyle diseases, which in the Philippines prevalent din itong mga diseases na ito. Ano yung uri na anong kalimitan yung mga cancer at lifestyle diseases na pwede silang kumuha ng ozone therapy, sir? Basically, yung Ozone Med na nagbibigay ng ozone therapy natin, it caters to everyone. May sakit, walang sakit, at ayaw magkasakit. So, preventable also. So, nakikita natin pwede ito sa cancer support. This is a complementary modality na makatabang sa immune system and yung overall wellness ng katawan ng mga patient with cancer. Second, yung mga degenerative diseases like diabetes, mga hypertension, mga arthritis, mga sakit na mababa yung mga immune system, pinapataas natin yung immune system, mga chronic pain and inflammation, and also yung mga respiratory, autoimmune, lalong-lalo na marami tayong ngayon right now sa respiratory mga concerns natin. Yes, sir. And also, mga anti-aging o yung mga rejuvenate natin. Okay. Sir, may follow-up ako question sa iyo, but that will be for later, sir. For now, I would like to talk to Sir Joray kasi si Sir Joray, as a wellness clinic po, ano naman po yung nganong importante man ni sir yung advocacy ninyo for health education? Actually, attorney, it started kasi nung ang among medical doctor was diagnosed with cancer 18 years ago. Talagang gi-educate siya kasi karon man gud sagaran sa itong mga pasyente no maadto sa clinic para nalibog bitaw kung sa mga buhaton kaingon mamatay na daw ko. So ang among advocacy gud is meron kang choices, merong mga paagi kung saon para matawid nimo ba, malabang nimo imong gipagdaanan. That is why in the clinic protocol ang among gibuhat. The first time nga ning sulod ka sa among clinic, and then pag hangtod na sa imong adlaw-adlaw nga pag-visit sa among clinic, amo gyud ang gitudloan ng among mga pasyente, not just sa food, not just sa ozone therapy, pati na sa lifestyle nila. And then it's better talaga sir pag mas mayo manggod nga early detection tapos early treatment ta. So we want to educate everyone na mas sayo dapat na nakaibuhaton sa imong lawas. Okay, di ba usahay ang mga pasyente kay medyo
kung makahibaw si the one of the reasons kung di sila gusto ngadto kay they think it's a death sentence nga hopeless na nga case. So you are now telling us, Sir Joray, nga dili din ni siya ingon nga hopeless tanan nga kaso sa cancer. Naku naman, syempre we have the healer naman talaga, no? Si Jesus naman yung healer nato. But ang importante manggod na kung makaibaw kang naaklang kay gibat, nga amo alang gyud focus is kung naa kay batio na something sa imong lawas. So we start from the basic talaga. We start from the science and the medical nga kung naay kay sakit nga gibati, naay bukol nga gibati, dito ka magsugod, mahibaw-an nimo ang impormasyon unsa imong buhaton. Dili na ka moabot sa point nga 3 months to live na lang, stage 4 ka na lang. So ang among advocacy talaga is not just, that is why attorney nga ninglibot gimi sa tibok Philippines. So among giadto ang mga towns ug mga barangays just to educate everyone nga hey, natay laing paagi, hey, dapat makahibaw ka ani nga kanay imong sakit na panay chance nga mas ma-reverse pa na nga sakit. Dr. M.I., ang kasagaran nga the usual na sinasabi nila sa cancer is tinatarget lang po yung mga medyo aged or yung mga old people na. Are we seeing a trend na even those who are younger people, those who belong to the younger generations are already getting cancer? Though this is not an official statistics, but base sa mga nag-visit sa clinic namin karon, pabata ng pabata yung mga nakikita namin, attorney, na mga na nagkakaroon ng cancer. Like mga breast cancer na bisan mga early 20s or 30s na ana sila, mga colon or colorectal CA, 20s to 40s then because of their lifestyle, thyroid cancer, mga blood cancers like leukemia, mga ganon, and mga pangbabae na mga sakit like yung mga sa uterus, sa cervix, sa ovary, sa fallopian tubes. Yun yung mga common ngayon sa mga patients namin. And ito po yung ozone therapy, is this something na we should embrace? Kasi people may have, especially na it's something new, quite new dito sa Philippines, although internationally it has been practiced for quite a while now. Pero should we feel concerned or a little bit skeptic about ozone therapy? Doon sa sinabi ko kanina, this is not a sole cure, and this should not be a sole cure. This is a complementary and integrative pantulong doon sa merong may mga sakit. So pantaas ng immune system, overall wellness, para hindi na masyadong gumrabe yung mga sakit nila. Yung mga ginagamit natin here ay binabantayan ng medical team, tinitingnan ng mga doctors natin, yung doctors yung nagkokonsulta, yung mga machines natin ay medically ginagawa and approved here. So, yun, may mga mga measures tayo. And Sir Joray, you are the host of New Start Ozone Med Health and Wellness Talk. Dito po to sa CCTN, Channel 47? Yes, it will be airing starting tomorrow. Okay, December 20. Mag-start na atong season 3. So, tapos na po yung season 1 at saka season 2. Marami na po tayong na-inform, na-educate na mga kababayan natin dito sa Cebu and abroad na yung mga nagpa-follow sa talk show nyo po. Ano pa po yung, what should we look forward to sa next season po ng inyong talk? Ayan, muna angay nilang atangan nga. Kani nga season 3 mas dako. Mas lawom ng among explanation about health. So we want to go back to basic, back to science na talagang isa-isahon sa among mga doktor, and napakanindot sa niwa kay among mga doktor bitaw from Bacolod and from Cebu and from Davao. Talagang nag-research sila kung unsay angay nga topic nga i-discuss. So mas lawom na ang among explanation karon. Mas more on young generation kasi sa mga sa gingon ni Doc no na pabata ng pabata. So may 20s na may cancer. So amo na sang i-discuss ko yung mga lifestyle sa mga batan-on karon nga nganong mudangat man sa sakit. So we focus also on family. So we help families. So through the program, encourage na mo ang mga family, yung family support sa mga cancer patient. And we have also mga topic also nga lifestyle. So dili lang siya more on cancer ang atong topic ni attorney. So maghisguta ka ng imuhang as simple as imuhang trabaho, unsay mahimong cause nga sakit ana kung yun ana ka permi kung parang patay-patay ka na lang sa trabaho. And then we also focus on real stories, real people. So we feature mga real life
testimonies sa among mga pasyente nga talagang they go through the process of healing with the help of ozone therapy and with the help of the protocol nga naami sa clinic. So talagang, and even naami testimonies nga talagang OFW nga gikan sa abroad, gitanggihan na siya dito, tinguli siya sa Philippines, and he met us, Ozone Med, and now he is back abroad nga talagang nagtrabaho ni siya balik. So talagang makaingon mi nga kadagan sa among natabangan from season 1, and so salamat po kayo ba sa CCTN nga gipadayon mi. So from season 1 and season 2. And because of this, niabli po ta sa other portals, other locations, attorney. So sa una Cebu lang ta. Okay. Karon na natay Leyte, Samar, Wow. lahat. And even in Mindanao, nag-abli na tag Coronadal, Cotabato. So daghan na tag mga pasyente coming to the clinic from this area tungod sa atong project nga New Start din sa CCTN. That's good to hear, Sir Joreno, nga daghan na tag natabangan sa DI ang ato ang advocacy. Unya dayon kining how I don't know, it's not in the list of questions, but na ako'y pangutana, how expensive or how affordable is ozone therapy in Cebu? Ayan. Regarding sa prices, it's affordable naman kung nakakapag-treat at nakakapag-consult sila with their medical doctors and other mga tinitake nilang mga medication. I'm sure if yung goal po talaga nila ay matanggal yung mga sakit nila, I'm sure they will be magiging affordable naman ito sa kanila. Meron tayong mga packages yun. So meron tayong help na tutulungan namin sila on how to really get yung possible and the best treatment na para sa kanila. And so far, sir, kumusta naman po yung pick-up dito sa Cebu? Receptive ba po yung mga patients natin? Or is there still room na for more cancer patients and those who are having lifestyle diseases na pumunta po dun sa mga clinic ninyo? Actually, sa clinic kasi para sa may sakit, walang sakit na tayo magkasakit. So, more on, more on cancer patient, parang 50-50, sir eh. May cancer patient, at the same time may wellness. So, especially na karon kasi mga professional, mga working professionals, they are looking forward na healthy sila lagi. So, they come to our clinic, and sa isa sa mga probinsya nga daghan gyud tao pasyente karon is Bohol, and also Leyte daghan. But in Mindanao, we have also talaga sa Socsargen. Kana gyud daghan nga, they come to the clinic, actually, 5 hours, 6 hours na biyahe. They come to the clinic twice or thrice a week for the treatment. At talagang makita na mo nga, there was one time nga pag adto na ako, bedridden talaga, gidala sa ambulansya. Then the next man nga adto ko dito, wala na, naglakaw na. So nakita na mo nga, with the help of ozone therapy, talagang kami sir pukpukan gid mi sa mga pasyente nga, hey, lifestyle, imong pagkaon, imong tulog, unsa man ka, mo nagpahangin pa ba ka, o nagsige na ba kag pundo sa imong balay. So nga na gyud ang among advocacy karon. So mas gitapok na mo ang mga pasyente, and we are almost 2,000 plus. Kasi may mga patients, sir, na stubborn, right? Ayan, Doc. May mga stubborn patients na sabihan mo ng, ay, wag ganito, wag ganyan. They're doing the complete opposite. Yes. How do you deal with that, sir? Minomonitor namin, meron kaming mga journals, tinitingnan namin kung kamusta yung yung lifestyle mo, pagkaon mo, yung gamot mo, nag-visit ka ba sa medical doctor mo, sinusunod mo ba? Ang lagi naming ina-advise ay kailangan you have to go to your doctor. Hindi pwedeng kailangan sundin mo yung treatment plan niya, yung medications niya, and also yung pagkain, yung lifestyle, yung stress, hinahanapan talaga namin saan talaga yung punot dulo ng kanilang mga sakit. Minsan nakakadagdag kasi yan. At saka, Doc, I would like to understand, if let's say for example, simbako, I'm a cancer patient or at least suspected to have one, tapos, hindi naman kayo tumatanggap ng hindi pa confirmed yung case kasi sabi ninyo dapat naman may lab test na, or you also accept those. You also accept those. So what exactly does ozone therapy do to me? Ano po yung mga health advantages niya to me as a patient? Ayun, una, it increases yung immune system natin. So pinapataas niya yung lumalaban na cells para dun sa mga sakit. Not just the cancer, but yung mga sakit natin. So, ini-increase yung immune system. Tapos, yung meron tayo mga problem with other organs and systems natin, tinutulungan din natin na tanggalin yon kasi nakakadagdag ng burden sa katawan yon.
Tapos yung mga nire-repair natin yung mga kailangan i-repair, like yung mga nasira ng cancer and other degenerative diseases, like the inflammations, mga kulang sa oxygen. So yun yung tinatarget natin. Okay, and gusto po ako makistorya ninyo for a longer time, sir, no? Pero unfortunately, medyo kuwang na ta sa oras. Visit attorney sa clinic, ha? Yes, one of these days, sir. But would you like to invite our viewers, there is a CCTN, sir, to your season 3, start sa inyong season 3 nga ugma na mag-start sa New Start, Ozone Med Health and Wellness Talk. Ayan, sa akong mga kababayan nini sa Visayas ug sa Mindanao, magsugod na gyud ugma December 20 ang atong season 3 sa atong New Start. Ang kanindot lang ani no kasi samtang mo magtan-aw, ma-educate pa mo naa sad mi special nga QR code nga among ipakita ninyo sa matag tan-aw ninyo. Actually karon namoy makita nga QR code. Kung mag-scan mo ana namoy special discount. Of course, welcome mo to consult sa among clinic. You can call or you can walk in lang sa among clinic in Bacolod, in Cebu, and in Davao. And ang atong mga doktor, nandyan yan palagi, special ito si Doc MI, no? Parang everyday na gini sa clinic. And ang kanindot lang po namo gyud sa among clinic, kay every time na nandun ang doktor, kamong mga pasyente nga naa sa among clinic, you get to talk to our doctor, maka-istorya mo sa among doktor kung naa mo i-konsulta. Hindi kami limited sa one consultation lang. So our doctor is there to guide you, to pray for you, and I hope nga kining atong show makatabang ni sa atong mga kababayan, mas daghan patag maabot. So matag Sabado alas 8 hangtod sa alas 9 sa buntag at ang ninyo, and do na tayo replay every Wednesday at 1 to 2 p.m. So inyo ni sang atangan sa CCTN o sa uban pang mga cable channels nga makita sa inyong mga probinsya. And dinhi sa Ozone Med gusto namo nga mahimuming blessing sa inyo pinaagi aning New Start program. Okay. Thank you Ana Sir Joreno nya dayon may unta ilang i-take advantage katong imong giingon nga special discount through that QR code nga nagi-flash karon sa inyong screen. Ari ta kang Dr. MI. Doc, why won't you invite our viewers to visit your clinic here in Cebu and also your other clinics? Yes, ini-invite ko po kayo, lalong-lalo yung mga nasa Cebu. You can visit our clinic sa 12th floor sa BPI Corporate Center, malapit sa Ayala Center, Cebu. Ang opening po natin ay 8 a.m. hanggang 5 p.m. You can call our clinic regarding sa mga info, sa mga questions ninyo bago kayo pumunta doon. Okay, and then daghan kayong salamat Doc MI, Sir Juray, sa inyong pagbisita namo karong buntaga. Makita ta sa clinic. Magkita sa clinic po. Okay, and then thank you sa kaayo sa pagpasabot sa inyong advocacy para sa atong viewers. Ug hinaot po nga daghan patag mga matabangan sa atong advocacy no ug daghan pa mga pasyente nga hopefully maka-achieve og gift of healing through your advocacy sad. Nya nining tungura ato sang ipadangat ang giandam ni Tatay Dodo nga pulong og kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalan ko. Daghan ka nato ang nagduda, kung duda bagay Ginoo wala. Apan ang Biblia nagingon nga ang atong dawaton pinagi sa pagtuo ang kamaturan nga adunay Ginoo. Sa Hebreo 11:6 nagingon, walay makapahimot sa Dios kung walay pagtuo. Kay ang moduol sa Dios kinahanglan gyud nga motuo nga adunay Dios ug gantihan niya ang nangita kaniya. Kung tinguhaon gyud sa atong Ginoo, mahimo man siya nga magpakita sa tibok kalibutan aron ang mutuo. Apan kung buhaton niya kini, wa na kita magkinanglan sa atong pagtuo. Kung faith, mas pinungdanon sa Ginoo ang atong pagtuo. Kaysa Juan 20:29 nagingon, unya mingon si Jesus kaniya, mituo ka ba? Tungod kay nakakita ka kanako? Bulahan ka itong muto, bisan wala makakita ka na. May igsoon mo kanyang pulong nga maghataw giya sa itong kinabuhi. Magampo kita. Lang ito nga man, kami mito sa imong gahom. Kami mito nga ikaw magbubuhat sa tibok kalibutan. Busa, kami karon nag-ampo nga
imo kaming dasigon sa mga panahon nga dunay mga pagduda nga moabot sa mong kasing-kasing. Tudloy kami sa pagsalig kanimo sa higpit. Amen. Sa ngalan sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwat sa galang ko. Pulong o kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mao'y nagtapos sa tong tulunganon karong buntaga, pero doon na pamtay igong oras, no? So ato lang pahimangno sa katong mga, today is Friday, so posibleng pipila ka nato, mubalik na og biyahe na padung sa atong tagsa-tagsa ka mga probinsya. Nya careful lang jud ta katong mga mag-drive kay basin unya gikan tag mga parties, so medyo hubog. Nya pahuway lang sad ta kay para iwas sa tag disgrasya nya katusang mga gusto mo catch og mga trips sa mga bus, sa mga vans, V-hires padung sa atong mga lungsod. Kuan na lang, sayo na lang sa siguro taglinya kay murag hapit na ang naanag yun ang holiday rush. Nakita man ninyo kagahapon or over the past few days, medyo busy na dyan ang atong mga kakarsadahan. Medyo nibalik ng holiday traffic. So, let's magbaon ta og igong pasensya sa karsada. Unya, ato sang pagmatngon kay kuan na kining unsa ni sa advice kaganina ni Sir Jomar Eclarino gikan sa Pag-asa Visayas nga dunay possibility nga medyo uwanon ang pipila ka adlaw gikan karon padung sa Pasko. So katong mga padayon nga namanata alang sa ilahang makumpleto nila ang 9 out of 9 sa ilahang Misa de Gallo, magdalang gyapon ta og mga panangga sa kuan pangontra sa uwan. Labi na nga ang uwan karon murag dili makuanan mga higala, dili ma-predict nga usahay medyo init na day mokalit lang og uwan sa buntag ug sa gabii. So kana dalan tagpayong datan ninyo og mga pananggalang sa uwan og init nya. Napupos na matong oras dinhi ato lang pasalamatan sa before ta manamilit ang Philippine Airlines. Nya thank you sab kang Archbishop Alberto Uy, nilang Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Ato sang pasalamatan ang ato ang News Manager Cap Dennis Tabar, ingon man mga kubanan nato sa TOC sa technical team, Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Babel ug Miss Joanne. Nya diri sa atong mga video editor, Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug dinhi sa atong studio si Sir Ferdy. Dagan sang salamat kaninyo sa pagpakig-uban kanako karong buntaga sa ngan sa kong partner Malu Inocando Tabar. Ako si Attorney John Destacamento. Magkita-kita na sabta ninyo next week dinhi sa atong programang Hello Cebu, Maayong Buntag Pinoy.